Okay, hello, good morning. So, ayan. Mag-harvest lang ako. Ubusin ko na to ngayong araw. And, hindi ko sure kung next week mag-i-okay na yung mga size nun. Pero mukhang okay naman sila eh. Pero dito talaga malalaki. Kasi, parang mas tumagal to ng kaunti eh. Ngayon kasi August 11. So, ito, based on dapat mga August na yung harvest na to. So medyo na-delay siya ng konti kasi nga yung buyer ko ngayon pa lang kukuha. So meron pa tayong iba doon. So balak na natin ubusin yan. And napapansin ko mas dumadami yung tama nitong mga to. So subukan kong linisin para makita kung kinukutkot pa rin ng mga ibon. Pero palagay ko kinukutkot nila. Ayan. Dami yung damage oh. So ang plano, clear up to by September. Wala tayong tanim by September. Then, papa-estimate ko kung magkano yung magagawa para magkakaroon ng mini greenhouse dito. Pero ito lang yung area yung sasakupin ko. Para ma-eliminate yun yung problem natin dito sa tulo. Kasi lalagyan natin ng UV plastic yun eh. Tapos yan. Okay, so yun lang naman. Mag-harvest lang ako. And ang order sa akin, mga 6 na peraso. Gawin na natin kung 8 siguro. Yan. Kasi yun ba may tama talaga eh. Akin na lang yun. Ano naman problema doon. Yan. And in terms of trips, bumaba naman siguro yung ano nila, population nila. Pero based doon sa nakita ko, kailangan mo talagang continuous din. Hindi man continuous na araw-araw. Siguro every 3 or 4 days. Kailangan mo mag-spray kasi parang tatimingan mo rin. Yung spray kasi ng Abamectin, ang pinapatay niya is yung mga buhay na or mga adult na trips. Siyempre, kung nangitlog na yon hindi niya mapatay yon. Aantayin pa yung mapisa. So, pag nabuhay yon doon mo pa lang siya makokontrol. So, sa palagay ko, okay naman to at makokontrol ko to within this month. Ito parang biglang namatay. Wala yatang tubig lang, lagyan ko lang ng tubig. Pero ito isa sa kakaibang nangyari ngayon. Ito parang root rot to. Mamaya tingnan nga natin yung ano, kasi total deads na naman siya eh. Tingnan natin yung nangyari. Ayan, root rot nga oh. Ayan, root rot. And hindi mo siya masabing uminit yung tubig or kung ano man kasi may mga kasabayan siya. Tapos makita mo yung ugat to, maputi. So dito siya, nagkaroon siya ng fungus siguro. Ayan. Nung nag-rotting na siya dyan, so wala nang mangyayari talaga yan. Sasablay na siya. Ayan. Pinapabulok ko lang sila dyan. So ito naman, cucumber ko, mukhang hindi na ito makaka-recover. Kasi dinidiligan ko naman yan eh. So, ibig sabihin, it's time. So, mga 4 months. Hindi na masama, diba? 4 months ang lifespan ng cucumber na to. Na hindi ko masyado naalagaan. Siguro yun, isa rin yun sa part nun. Kaya, kasi, wala na ano na to masyado ng tuyo, wala na masyadong nutrients na naibibigay siya hanggang doon sa dulo. Masyado na siyang tuyo. Ayan o. Ayan o. Brittle na. Kumbaga, brittle. Ayan. Madali na siyang putulin. So, ayan. At least may mga natutunan naman tayo na makita nyo. Hindi naman siya tuyo eh. May tubig siya eh. Moist yung soil niya. So, ibig sabihin, dahil hindi ko masyadong naalagaan, ganun nangyari. Mga 4 months lang. Hindi ko sure yung iba yata mas tumatagal pa eh. Tapos, regarding naman sa mga chives natin, hindi ko lang kung makaka-recover pa yung iba. Pero, ayan, nandiyan naman sila. So, hindi ko sure kung marami tayong ma-harvest for the next weeks. Pero, meron pa naman. Pero yun nga, hindi na tayo actually, meron pa ako dun sa indoor nursery, pero malamang itigil ko na muna yun para mapabilis lang din yung turnover natin ng mga dapat natin gawin dito. Tapos, ito naman, root. Sabihin ko hapon, ito yung nag-dumping off. So, okay naman. Goods din naman yun. Tingnan natin.
So ito medyo malaki na siya eh. So yan, alam muna natin siya diyan. Ang pinoproblema ko lang naman kaya natin kinoveran, ito ibon. Ito yung ano natin, cucumber. Cucumber natin yan. So makita niyo naman moist pa naman siya. Hindi ko pa masyadong pinoproblema. So yun din, may mga tama din yan ng ibon. Gusto ko nga mag-early harvest yan kasi yun sa bandang doon, sa may net, hindi na yan masyadong lalaki or may hirapan yan lumaki kasi nga, masikip yung space. Yan, siya yan. So, message ko yung gumawa nitong roofing namin, banggitin ko din sa kanya yung mga issues na nangyari, yung mga certain na tulo-tulo dyan. Pero pag hindi na maulan, balikan na lang din niya yan. Pero sa kanya papagawa yung dito. Parang alam niyo yung mga tent na in-install ng mga barangay, yung mga ganun. Ganung setup, hindi siya yung fix. Pwede mo siyang ma-assemble. Siguro papagawa ko ng dito, tas dito. Parang dalawang partition, kumbaga, dalawang partition papagawa ko. So siguro kung kakayanin natin maximum kung dito is 6, tas 6 dito. Tapos kaya na nating ibenta yung ganun karami, parang 90 heads. 90 heads. At least magkakaroon tayo ng maraming free time on Tama ba? Magkakaroon ako ng maraming free time dun sa nursery ko sa baba kasi pagka parang dalawang tanim lang eh. So 20 days lang 'yon. Tapos ita-timing mo ulit yung susunod na seeding mo. Para pag-harvest dito, meron ka na ulit pamalit. Parang ganon. So, sa palagay ko, ganon lang gagawin ko. Kailangan lang mag-improve yung pagbebenta ko. Kailangan makahanap tayo ng bebentahan. At mas bumilis yung turnover. So, yun talaga yung isa talaga sa skill na dapat kong makuha is yung selling. Marketing and selling din. May mga naman tayo, may mga bumibili naman, pero kailangan siguro mas i-push ko pa. So ngayong darating na linggo, a-attend tayo dun sa Agribusiness Grand Meetup, yung kay Sir Buddy Gansenya, kung saan nung naka-achieve siya ng 1 million subscriber, magkaka-meet and greet siya. So kasama tayo doon, nag-register na tayo doon nung August 19, kung hindi ako nagkakamali. And looking forward tayo sa mga meet natin na may mga ganitong setup or better setup na makakakuha tayo ng tips and tricks and hopefully makaka-exchange ng contacts and matuto tayo sa kanila. 'Di ba? Kasi beginner pa lang tayo eh. And marami tayong naging challenge, marami tayong naging learnings and ini-improve naman natin. So hopefully yung gagawin natin dito susunod sana lang hindi masyadong masakit sa bulsa, pero palagay ko naman kakayanin. Siguro less than 15k or less than 10k sana magawa natin yun. Ayun, so ito pa isang issue dito. Ayun, ito may leak to eh. Ito yung alam kong may leak. Hindi ko sure kung bakit nagka-leak, may lining naman. Pero ganoon talaga, minsan talaga nagkakaroon ng ganong problema. So afterwards siguro July 9 to eh. So naka 1 month na. More than 1 month na siya from seeding. Yan. So dito mga 20 days na siya dito sa ano natin, sa growing area. So goods naman, nabanggit ko nga sa inyo na kahit pa paano nag-spray tayo kasi gusto natin kontrolin yung trips. Pero hindi tayo nag-spray dun sa mga malapit na nating i-harvest ha. Tulad ng sinasabi ko sa minimum of 10 days bago natin i-harvest yung last spray natin sa kanila. Para alam natin na nakasirculate na yung pesticide at wala na dun siya sa halaman. Okay? Yan, may mga tama oh. Hindi yan tama ng trips, tama yan ng ibon. Yan. Bad trip din yung ibon. Ito tama to ng trips yan. Yung mga tama ng trips dyan. So
So, hopefully okay naman. Mukhang makakahabol naman to by next week. May mga yun nga, isang problem natin yun, nangyari yun. So, palagay ko fungus yun. Tinamaan yung bandang stem niya, tas nabulok. Nabulok kasi. Eh, syempre, pag nabulok na yung stem, hindi na kung okay man yung ugat niya, hindi niya rin naman maipapaangat kasi wala na siyang dadaanan, kumbaga, yung highway niya is putol na. Yan. So, yan. Mapansin nyo rin naman na may mga dumi-dumi ng ibon. Tumatambay kasi sila dito. Kaya ayun, so ang mangyayari dyan, ito, matatanggalin ko tong tali na to, tapos magkakaroon din ng mini greenhouse dito. So yun, kailangan ko siya makausap and hopefully ma-estimate niya at magawa ng paraan. Hindi naman agad-agad yun, so hanap pa tayong pera na gagamitin. Pero yun, yun yung isang goal natin. Gusto ko lang makita, gagawa tayo ng dalawang partition na lang siguro muna. Para at least kung kailangan kong i-implement yung harvest, then tawag dito, harvest, then disinfection, then harvest and disinfection. At least dalawa lang. Yung una ko sin naisip, tatlong partition, pero parang hindi masyadong time consuming siguro yun. So dalawa lang muna. Ang pupukpukin ko na lang yung sarili ko para maibenta yung 90 heads. Per week pa siya. Hindi naman siya magiging per week eh. Baka maging once every 2 weeks. Kasi nga 2 times na lang tayo mag-harvest. So at least ma-adjust yung mga kailangan kong gawin. Oo. Yan, mukhang mas maganda yon. Ganun na lang muna gagawin ko. Twice every month na lang siguro gagawin ko kaysa weekly. Kasi sa totoo lang, ayoko nung nag-spray. Kasi personally, ako na naman din ang consumer nito. Pero kailangan muna natin gawin yun ngayon. And we do it responsibly din naman based on, or more than secure dun sa mga instructions nung paggamit ng pesticide. So hopefully after nung mga changes na yon, I can 100% say na pesticide or any spray free to. So, ang mga spray lang natin dito is yung Amo, which is yung organic foliar natin, and mostly organic na kung mag-spray tayo. Pero yun lang naman in-spray ko. Oo. So that's it. So i-refill ko lang yun para mabuhay pa. And thank you very much and see you next update, guys. Bye-bye.